Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kagalakan po para sa akin. Ako po ay makapagsalita sa inyong kalagitnaan ngayong umaga. Amen. So tayo po ay darako sa, ang aking pong text ay mula sa Daniel chapter 10 verses 1 to 21. At kung kayo po ay meron, pwede pong pakitayo ang bawat isa. At ito po ay babasahin natin ng salitan. Daniel chapter 10 verses 1 to 21. Nakita na po? Amen. So ako po ang magbabasa sa verse 1 at kayo po sa verse 2. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true. But the time appointed was long, and he understood the thing, and had understanding of the vision. Verse 2 po. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Verse 4. Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Upas. Verse 6. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me, not the vision, but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide. Verse 8. So, yet I heard the voice of his words. And when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground. And verse 10. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Verse 12. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Verse 14. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. Verse 16. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. Verse 18. And said, a man greatly beloved, fear not, peace be unto thee. Be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Verse 20. At sabay-sabay po tayo sa verse 21. But I will show
thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things, but Michael, your friends. Na po makaupo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na ihahayag ngayon. Patuloy na ang pagpapala ng iyong mga salita ay maranasan ng bawat isa. In Jesus' name I pray. Amen. Amen po. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa ngayong umaga. Handa na po ba ang bawat isa na makinig ng salita ng ating Panginoon? Ayan. So, nabasa po natin yung kabuuan po ng chapter 10 ng Daniel. So, habang si Daniel ay nag-aayuno at nananalangin, isang matinding labanang espiritual ang nagaganap. Si Daniel ay hinadlangan ng prinsipe ng Persia sa pagtanggap ng mensahe ng Diyos mula sa anghel. Dahil sa labanang ito, kailangan niyang maghintay ng 21 days para sa kapahayagan. Ang prinsipeng ito ay hindi tao kundi isang demonyo mula sa kaharian ni Satanas. Ang kapangyarihang ito ay nagbibigay sa atin ng sulyap na hindi nakikitang digmaan na naghaganap sa kalagayang espiritual para sa ating kapakanan. So pansinin na ang Diyos ay tumugon sa panalangin ni Daniel, ngunit ang katugunan ay nabalam o na-delay ng 21 days ng mga hukbo ni Satanas. Dahil ang alam natin si Satanas ay laging nagsisikap na hadlangan ang ating mga panalangin, kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, dapat tayong magtiyaga sa pananalangin. Amen. Sabihin nyo sa katabi nyo, dapat magtiyaga sa pananalangin. Ayan. So minsan itong pananalangin, ito yung parang pinakamahirap, no? Sa mga Kristiyano, prayer meeting, hindi maka-attend. Pansinin po natin, sa isang church, hindi lang dito sa church natin, sa ibang church lalo na, kahit pagkarami-rami ng mga members, pag prayer meeting, mga kunti lang, no? So pagdating, sabi nga ay dapat tayong magtiyaga sa pananalangin. So ito yung layon ni Daniel sa kanyang prayer and fasting. Ito yung mga layon ni Daniel. Pagsisisi at paghingi ng tawad para sa bayan. So makikita natin dito na hindi sa pansarili ni Daniel yung kanyang pinag-prayer and fasting. Yun yung layo niya na yung paghingi ng tawad para sa bayan. Pangalawa, paghingi ng katuparan ng Diyos. Yung hilingin ang panumbalik ng Jerusalem at templo. Na kung saan yung makita ni Daniel doon kay Jeremiah na yung 70 years na pagkabihag ng Jerusalem ay malapit ng maganap. At although alam ni Daniel na malapit nang maganap yung pagkaalis sa pagkabihag, ay siya pa rin ay nag-prayer and fasting. And then ay pang-tatlo, paghingi ng pangunawa tungkol sa pangitain. Ito yung layon, mga layon ni Daniel kung bakit siya ay nag-prayer and fasting. Kumusta naman po? Nagagawa po ba natin na mag-fasting? Maaring nagpe-prayer tayo pero hindi na tayo maka-fasting. So, alalahanin po natin na pag tayo po nagpa-fasting ay hindi po ito para gumanda yung ating mga katawan. O diet. Ang pag-prayer and fasting po ay yung tayo ay mayroong ninanais o matinding pagnanais. Katulad ni Daniel, na talagang mayroon siyang layon talaga, no, para sa kapatawaran ng mga ng bayan.
So, doon sa katuparan na mabalik yung pangako ng Panginoon at yung pangunawa tungkol sa pangitain. So, habang pinag-aaralan ko po ito, nung linggo po, nagsimula po akong mag-prayer and fasting. Mag-fasting. Siguro ay may kasama na rin prayer and then ay service. Katulad dito, siyempre nandito ako. Nung linggo po, ay hanggang 6 p.m. po ako kumain. Hindi ako nakaramdam ng gutom. Pagkagaling ko dito, diretso ng Amatong, siyempre po ay tayo po ay may ministry sa Amatong. And then ay natapos kami mga 4 p.m. o mahigit. Nung pagdating ko ay parang nalulungkot ako kasi isa pa lang yung nadatngan ko na magasimba. At yun ay si Sister Imelda. Hindi ko alam kung nandito. Just yung supportive talaga yung aking member doon. Sabi niya, Pastora, ikaw pala mag-mensahe. Masimba ako ngayon. Amen. So, sabi ko ay, nalulungkot ako. Naka-prayer and fasting ako yung time na yun. And then nung malapit na kami magsimula, unti-unti na dumarating yung mga tao. At yung hindi ko ina-expect na nagsimba po. Yun po ay member ni Pastor Oliveros sa kabila. Pero yung kanila pong bahay ay dito na po sila lumipat sa may amin banda, malapit talaga sa amin. So palagi po namin pinupuntahan sila, pero ay nag-market nga ni. Pag napuntahan namin ay nagapang usoy ko ng mga itinda. Tapos ay pag apuntahan uli namin ay natulog daw dahil ay nagtinda. Talaga ako, sabi ko, ano ba, Lord, talaga ang kailangan kong gawin. So, hindi na ako uli pumunta, hindi na uli kami pumunta. Ang ginawa ko, sabi ko, habang itong pinag-aaralan ko itong Daniel, mag-prayer and fasting kaya ako, hindi man 21 days katulad ni Daniel. Dahil hindi ko kaya yung 21 days dahil may mga trabaho tayo, di ba? So sabi ko, hindi ko naman as in pinangako sa Panginoon na every Sunday talaga ay magpe-prayer and fasting ako. Pero as much as possible, sabi ko, magpa-fasting ako. Katulad ngayong araw, nagpa-fasting ako ngayon. Kanina pinapakain ako ng lugaw. Sabi ko ay nakapast ako ngayon. Sabi ko gano'n. So, napakaganda ng result. Dahil yung ina-expect ko na kami lang dalawa ni Sister Imelda, marami yung nagsimba nung nakaraan. Amen. So, yun po minsan ang effect din nung pag tayo ay sincero na lumalapit sa ating Panginoon. Ayan. So, kahit hindi po natin na, yung hinahangad natin, alam na kasi ng Diyos yun. No, kahit hindi natin ulit-ulitin sa Panginoon, alam niya. At talagang napakaganda nung gawain namin nung nakaraan doon at nalulungkot ako, sabi ko, paano kaya ito? Wala kaming dalawa-dalawa yung gitara namin, pero walang matugtog. Pero yung hindi ko ina-expect, praise and worship at saka magtutugtog, ay nagsimba. So di ako ay medyo nakapahinga-pahinga. Amen. So, madalas, kapag may problema tayo, iniisip natin na ang kalaban natin ay, tao. Tama po ba? Pag tayo mayroong mga pinagdaraanan at may kumakalaban sa atin, ang iniisip natin, ang kalaban natin ay tao. Halimbawa, asawa. Abang saya ninyo nung gabi, magkatabi pa kayo, magkaulayaw. Di ba? Pagka umaga, pinagtimpla yung asawa ng kape, medyo napadami lang yung kape, medyo pumait, nagkaroon na ng samaan ng loob. O di ba? Ano ibig sabihin? Sabi ni Satan, kagabi ang saya-saya nyo, ang sweet-sweet nyo, ngayong umaga. Sige, templa ka ng kape, damihan mo ng kape. O di ba? Yung mga ganong simple lamang na mga bagay. No, dahil nga minsan, iniisip natin, ang kalaban natin ay ang tao. Minsan naman, mga anak natin, di ba? Ang ganda na ng mo. Sisimba tayo bukas.
Ha, maaga tayo. Igayak nyo na yung inyong mga damit. Igayak nyo na yung inyong lahat ng gagamitin. Maaga tayo, simbahan. Pero mga pinasaway. Bakit? Hindi gusto ni Satanas na tayo'y lumapit sa Diyos at siya ay nanggugulo. Di ba? Mayroong mga gano'n na pagkakataon. No? So, yun yung minsan iniisip natin, kalaban natin, yung asawa natin, yung mga anak natin. Pero sa totoo lang, hindi yan ang kalaban natin. Yan ay ginagamit lamang ng dyablo o ng kaaway. Minsan sa kaibigan, di ba? Ang saya-saya nyo ng gabi, nag-itik-itik pa kayo. Nagsayaw pa kayong itik-itik, di ba? Bang saya kayong magkakaibigan. Pero kinabukasan, nagkaroon kayo ng samaan ng loob. Amen? May nakaka-relate po ba? Ayan. Kasi gustong gulahin tayo ng kaaway. Kaya, ano pa? Sa katrabaho, ito yung pinakamaganda, favorite ko talaga to. Kapitbahay. Di ba? Yan, kapitbahay. Pinakapaborito ko itong kapitbahay. Ay, ako pala ang paborito ng kapitbahay ko. Amen. So, kahit hindi mo naman inaano ka, di ba? Puro ano talaga. Amen? Yung mga ganun na, mga sitwasyon, no, na, kasi ano ka to? Yaraga, ano ha? O di ba? Minsan yung mga ganun. Pero kung iisipin natin, akala natin minsan, nanggigigil ka na, ay kung hindi lang, pastor, santokan kita. Mga ganun ba ganun? Yung paggigil ka na. Pero pag iisipin natin at titingnan natin yung Word of God, hindi natin kalaban ang kapwa natin. Hindi natin kalaban ang asawa natin, ang mga anak natin, ang kaibigan natin, lalo't higit ang kapitbahay natin. Amen! Kaya, sabi niya, kumbaga ay malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos na may labanan na hindi nakikita ng mata. Hindi nakikita ng mata. Si Daniel sa chapter 10, ipinakita ng Diyos kay Daniel ang nangyayari sa spiritual na mundo. Doon natin makikita na ang sagot sa pananalangin ay maaring maantala. Hindi dahil hindi nakikinig ang Diyos, kundi mayroong spiritual na labanan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, brother, sister, may spiritual na labanan. Mag-ingat ka. Sabi sa Efeso chapter 6, di ba? Sinakakasaulo ng Efeso chapter 6 verse 12. Sabi dito, ang laban natin ay hindi sa laman at dugo. Hindi sa laman at dugo. Sino yung may laman at may dugo? Tao. So, ibig sabihin, hindi tao ang kalaban natin. So, this passage teach us three powerful truths about spiritual warfare and prayer. And, ayan, first, the reality of spiritual warfare. Yan. O ang realidad ng spiritual na digmaan o labanan. The reality of spiritual warfare. So, sa Daniel chapter 10, nakita natin na si Daniel ay nag-aayuno at nananalangin sa loob ng 21 days. Hindi niya alam na habang siya'y nananalangin, may nagaganap na labanang spiritual na kalagayan. So, may labanang hindi nakikita. Sabi nga yan doon sa Episo, na malinaw na ang laban natin ay hindi laban ng laman at ng dugo, kundi mga pamunuan. No. Pamunuan. Diyan sa himpapawid. Di ba? Hindi natin nakikita yan sila. Gagamit lang yan ng tao para tayo ay labanan. Mga kapangyarihan ng mga pinuno ng kadiliman. Yan. Yan ang katotohanan o yung realidad ng spiritual na
labanan. Mga espiritong masama. Meron lang po akong experience patungkol dito sa spiritual na, kumbaga yung hindi natin nakikita. Mga masasamang espiritu. Kami po, nung ako po ay nasa nasa Tumingad, yan. Kami po ay prayer, ano ba yun? Yung dawn watch, yung prayer, morning watch, yan. Yung morning watch na tuwing umaga ay nagpe-pray kami. 4 p.m. ay 4 a.m. Madaling araw, nagtsatsaga ako kahit malayo po yung bahay namin. Kami po ay nandoon sa Gabawan, sa bukid po yun. Wala pa yung mga daan dyan na mga kalsada. Nagdadaan po kami sa mga kasukalan. Kahit po nag-aaral ako sa Bible School, tinahak ko ang Bible School ng 4 years na ako po ay nagalakad doon sa kasukalan, madilim, mag-isa. Alas 9 po kasi kami naglalabas sa Bible School. So time po na ako ay mag-morning watch, dyan sa Tumingad, doon pa sa dating Tumingad Foursquare, doon sa looban. Yan, sila Pastora Maglikyang. Ay, ako po ay mag-isa. May flashlight naman ako. So habang ako po ay nagalakad, doon na sa kalagitnaan, merong nakayas. May nakayas. Sabi ko, ay, ano kaya yun? May inakilabutan ako. Ay di, impa-flashlight ko. Nakayas? Wala. Pag ina-flashlight ko, wala naman. Ay di diretso ako. Man karaha. Mayroon naman nakayas. Mga 5 beses siguro nakayas ng kayas pag ako ay natalikod na at nagalakad na. Parang nasunod sa akin, pero pag natanlawan ko, wala naman. Ay di, siyempre parang naiinis na ako. Doon sa, medyo malapit na ako pababa, doon sa maraming mga damo-damo na makapal, nandun na naman. Pagkatabi ko lang, sabi ko, sino baga ito? Kinuha ko yung bag ko, dinampot ko yung aking Bible, ginanyan ko yung Bible ko. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, huwag kang manggulo sa akin, lumayas ka. Tapos sabay, lakad na ako. Sabi ko, di parang nasunod-sunod pa. Mali, sabi ko, halika, masama ka? Tay, masimba kita. Sabi ko, halika, tay, masimba ka? Tara, masimba kita. Doon hindi na siya sumunod. Wala na ako naramdaman hanggang sa makarating po ako ng simbahan. At alam niyo po ba, may kasunod pa yon. Di ba yung asawa ko, mekaniko, dyan pa lang siya, wala pa kami sarili noon na talyer. Dyan sa Kadbayan, mekaniko siya dyan sa Kadbayan. May pumuntang isang maedad-edad na babae, nagpagawa sa kanya ng motor. Sabi daw niya, maloob yung asawa mo, ibig sabihin. Sabi ko, ano ibig sabihin ng maloob? Matapang, malakas ang loob. Napaisip siya, bakit daw maloob? Bakit daw matapang ka? Ba't di ka naman kilala niya ang matapang ka naman talaga, pero ay, ba't kilala ka niyang matapang? Joke lang. Ay di, naisip namin mag-asawa, baka siya yung nasunod sa akin. Tuwing umaga, madaling araw. Ay matapang daw, hindi kaya. Ay, buhat noon, hanggang ngayon, wala na pong nasunod. Yung mga nagapautang na lang ng nagapaningil. Joke lang. Yun po yung mga espiritu na hindi natin nakikita. Amen. Yun po yung mga espiritu na hindi natin nakikita, na kumbaga ay nanggugulo sa atin at sinusubukan tayo kung paano ba tayo ay, kung gaano kalakas yung kapit natin sa Panginoon. Ayan, naniniwala po kayo? Ayan. Doon makikita kung gaano tayo katatag sa Panginoon. At kung siguro yung mga time na yun ay mababaw lang ang kapit ko sa Panginoon, ay hindi na pati ako mag-aaral sa Bible School kasi gabi-gabi ay ako nadaan doon ay, di ba baka ako sundan ito, pero matapang talaga ako.
pagdating sa ating Panginoon. Ayan. So yun po. Kaya wag po nating isipin, no, na yung mga nakakalaban natin, ayan po ay gawa lang po yan ng mga kampon ni Satanas. Lalo't higit tayo na mananampalataya, na talagang faithful sa Panginoon, sinusubukan tayo kung gaano ba tayo katatag sa Kanya. Kung matatakot ba tayo o hindi. Kaya sinusubukan lamang po tayo. Ayan, yan po yung katotohanan ng spiritual warfare. Ang buhay Kristiyano ay battleground. Maraming Kristiyano ang nabubuhay na parang walang digmaan, ngunit ang totoo, araw-araw ay may spiritual resistant po. Ano yung mga yon? Yung araw-araw nating laban, tukso. Oh, pag natutukso tayo, dito sa ating mundo, lalo't higit sa ating kapaligiran, napakarami ng tukso. Kaya yan po ay laban natin, mga Kristiyano. Kung hindi po natin kayang mapaglabanan, ay mahuhulog tayo sa tukso. Kaya po kapag alam natin na tayo parang natutukso na at parang bibigay na tayo, kumanta ka na lang. O tukso, layuan mo ako. Ano nga yun? Imelda Papin ba yun? Pa'y gano'n na siguro ako kaedad. Naabutan pa yung Sister Jilik, si Imelda Papin. Ay matanda na talaga ako. Amen. So, yun yung laban natin araw-araw. Yung tukso. Di ba? Hindi ko na isa-isahin sa inyo kung ano yung mga tukso na yun. Alam nyo na yun. Mga discouragement. Nadi-discourage tayo, hindi na kita magasimba kasi si pastor, pinadinggan ako ni pastor. Kilala ka ba ni pastor? Alam ba ni pastor kung ano yung ginagawa mo? Di ba? Minsan, alam niyo po ba na yan yung mga experience ko kaya nasasabi ko. Minsan, ang kaaway talaga ay laging gumagawa. Lalo't higit sa mga lingkod ng Diyos. Ikaw ba naman na pastor, mimitingin ka, ay ikaw yung pastor, siya mapamiting sa'yo, patawag mo si pastora at si pastora ganon, at mamiting kami. Ay ako naman kala ko'y blessing, yung pala sasabihin sa akin, pastora, ikaw pala, ako siguro yung nasabihan mo na ako magnanakaw. Ha? Umaga, ay yung naitalakay ko ba yung noon yung tithes in offering, ay meron naman talaga doon na pag natin yung tithes natin ay magnanakaw, di ba? Ay may mga illustration ako tungkol doon sa magnanakaw. Sabihan ba naman ako ng, pastora, siguro ako yung sinasabi mo doon sa mensahe mo nung linggo na magnanakaw. Huh? Sinabi ko pa na ikaw yung pangalan. O, di ba? Yung mga ganon, ginagamit lang yun ng dyablo. Ginagamit lang sila ng kaaway para sa atin. Kaya, totoo po, no? Totoo ang spiritual warfare. Yung aking isang ano siya? Ano ba yun nawala sa katinoan, ang tawag nga doon? Depressed, nagka-depress dahil ay iniisip siguro yung mga kalupaan. O kaya kayo, sino may mga lupain dyan, huwag niyong isiping maigi. Baka maalaman niyo na lang na kayo nag-takbo na dyan sa kalsada. Ay, time yun po na kada makita niya ako, turo niya ako. Sabi niya, YEWA ka? Maripi? YEWA ka? Sabi sa akin. Hindi ko pa alam na depressed pala siya. Nasasaktan ako. Bakit palagi na lang ganito ito sa akin? May time po baga na communion. Aba, bagong rebound din ako pero bagong rebound ako ngayon ganito. Bagong rebound ako. Dumating ako doon. Hindi ko na sasabihin kung saan yun Bala na kayo mag-isip kung saan yun. Ay, puti. Nakaputi ako, nakatakungan. Abang ganda, ito ako paglakad. Sabi ko, sinalubong ako. Kala ko ako'y abatiin.
Sabi sa akin ng, UIEWE ka? Sabi, sampal. Inawat nung isa kong member. Sabi ko, ano to? Paibaling gantihan. Ay sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Bang puya nung ako pisngi? Kapag sampalin. Sabi ko, baka nainggit sa buhok ko, bagong riband. Baka may pumunta dito sa akin ngayon, bagong riband ako ngayon. Joke lang. Imagine mo yan, hindi lang po yun, nagaminsahe ako, ay yung bago pa naman ako doon, yung bubong namin medyo may kawang-kawang pa. Siyempre, may dalang itak. Ay, ang topic ko ay about kay Mary and Martha. Ayan, yun yung aking topic. Ay di, nadinig yung pangalan niya. Bahala na kayo mag-isip kung sino doon sa Mary at Martha. May dalang itak nakasugbit dito. Kumuha ng bato. Hinagis. Matatamaan ako ng bato. Ay buti kung ganito yung simbahan. ay nalusot yung bato. Imagine mo yun, nagsasalita ka ng Word of God. Pero alam niyo po, hindi ko naman ininda yun. Kung yun ay nasa katinoan, siguro, masama ang loob ko. Pero ang alam ko, yan ay mga gawa ng kaaway. So bakit ko sinasabi? Dahil ito po yung ating mga pinag-uusapan ngayon na hindi natin nakikita. At ang katotohanan totoo ang spiritual na digmaan. Ayan. Kaya, minsan ay nadi-discourage tayo sa mga kapatiran natin, di ba? Hindi na ako magasimba. Di ba? Ay ngayon sa ministry ko, merong ganyan. Imamarites ka pa. Di ba? Pero ako ngayon, sabi ko, ikaw Satanas, natuto na ako doon sa una kong ministeryo. Hindi mo ako ngayon magagapi. Hindi mo ako kaya ngayong paiyakin. Ikaw ang iiyak sa akin. At yung nagamarites sa akin ng ganon, tuloy-tuloy din naman simba. Diba? Tuloy-tuloy din. Sabi ko, kahit hindi na siya magsimba, kung isa lang naman siya, ay diba? Ay tuloy-tuloy din. Ibig sabihin, sinasabi niya sa marami na wala daw kwan-kwan ka, amor-amor yung aking mensahe. Walang kaunor-unor. Ano ba yun? Walang kalaman-laman. At kinumpir pa ako sa ibang pastor. Ay bakit sigira at simba? Ay, siguro, yun nga, ang ano doon is yung kaaway. Hindi siya yon. Amen. So yun po ang isipin po natin pag may mga kapatiran tayo na parang natisod ka sa kapatiran natin, tuloy lang po tayo. Huwag po tayong ma-discourage. Bakit? Sinong lugi? Ay kung si Daniel ay hindi nagpatuloy ng 21 days sa kanyang pagpasting at pananalangin, ano kaya mangyayari? Diba? Kaya, tuloy lang po tayo. Huwag po tayong ma-discourage. May mga oppression. So, yan. So, huwag tayong maging ignorante sa mga gawa ng kaaway. No? Kung alam natin na gawa ng kaaway niya, yan. So, i-rebuke po natin. No? Katulad nung ginawa ko doon sa in the name of Jesus, wala kang karapatang manggulo sa akin. Amen. And then, pangilan na tayo? The reality. Yan. Mahirap din po pala yung ganito, no? Buti pa yung ako'y nag-take note lang sa notebook. Ay mo nga ning blessing ito, ay hindi naman natin pwedeng tanggihan. Ayan. And then, the power of prayer in warfare. Pangalawa yun, the power of prayer in warfare. Sa Daniel chapter 10 verse 3, makikita natin, ang panalangin ay nagpapakilos ng langit. Naniniwala po kayo? Ang panalangin ay nagpapakilos ng langit. Ayan. So, kaya,
Bakit ko po masasabi natin na nagpapakilos ng langit? Di ba nga doon sa unang araw pa lang ng nanalangin ni Daniel ay sinagot na o narinig na siya ng Panginoon. Kaya lang na-delay siya ng 21 days dahil nga sa labanang espiritual na nangyayari doon sa humahadlang. Pero ang kapangyarihan ng panalangin talaga, kumikilos ang langit. Tandaan po natin yan. So may time po, hirap na po yung kalooban ko dahil nga doon sa sinasabi kong paboritong kapitbahay o paborito akong kapitbahay. Alam niyo po ba, siguro sobra-sobra na talaga na halos gabi-gabi, araw-araw, paringgan ka, no? Sabi ko hindi na itong mga parang hindi na tao itong mga nagasalita na ito ng mga lumalaban na ito parang ginagamit na ito ng kaaway. Ang sakit sa kalooban na ikaw isang ganyan lang ay magkatabi kayo tapos rinig mo yung mga tawanan nila, parinig nila. Siyempre ako, lingkod ako ng Diyos. Hindi ko kayang makipaglabanan ng ganyan. Kasi highway kami, hindi ako pwedeng Alam niyo po ba, ginawa akong that time na yun, talagang dami nila. Nagiinuman, nagtahalakhakan, talagang alam mo na ikaw yung pinagtatawanan. Kumatok ako kay Sister Vilma. Umiiyak ako. Sabi ko, sis, buksan mo ako. Bakit pas? Ay, pasok. Doon tayo sa taas nyo. Manalangin tayo. Nanalangin po kami ni Sister Vilma. Magkahawak kami ng kamay. Mga 30 minutes kami. Ang naririnig pa rin namin, mga halakhakan nila. Yung mga, basta, grabe. Ginarebuke namin. Nananalangin talaga kami ng taimtim. At umiiyak kami sa Panginoon. In the name of Jesus, ang mga tao na ginagamit ng kaaway na yan, patahimikin mo, Panginoon. Di ba si Daniel, nilagay sa leon, din sa playon ay pinatikom yung bunganga ng mga leon, hindi siya inano. In the name of Jesus, mga 30 minutes siguro kami natapos. Nung unti-unting hindi ko na naririnig, parang tahimik na. Tumigil na rin kami panalangin. Alam niyo po ba, paglabas ko, tahimik na sila, kanya-kanyang alisa na. Mayroon pa ang masaklap doon, may isang alagad ng batas doon. Umalis siya. Parang tingin niya sa aking pagtingin ko sa kanya parang sa sarili niya, napahiya siya sa sarili niya. Parang sinasabi niya sa sarili niya, bakit nagawa ko yun? Alagad pa naman ako ng batas. Amen. Makapangyarihan ang panalangin. Nasa una pa lamang ay nadidinig na ng Panginoon yung ating mga panalangin. At kung meron tayong mga ganyan na laban, idulog natin sa pananalangin. Dahil mayroong kapangyarihan ang panalangin ng labanan. Sinabi ng anghel kay Daniel, mula pa ng unang araw na ikaw ay magpakumbaba, ang inyong mga salita ay dininig na. Ang panalangin ay hindi simpleng relihiyosong gawain, ito ay spiritual na sandata. Mayroong mga delay na panalangin, pero hindi denial. So, 21 days bago dumating ang sagot, hindi dahil hindi narinig, kundi may resistance or may labanan. Yung panalangin ni Daniel na umabot ng 21 days. Maaaring bawat isa sa atin ay may mga panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa tinutugon o parang sa palagay mo naiinip ka na at parang nawawalan ka na ng pag-asa. Tandaan po natin na mayroon lang na minsan ay nakakahadlang sa ating mga panalangin. So, hindi agad sinasagot ang panalangin, may spiritual na opposition, may proseso ang Diyos. Amen. So, tung ako kapitbahay, araw-araw halos ay nasa aking panalangin. Umabot ng 2 hanggang 3 taon,
tahimik na siya. Amen. Hindi na siya nangungulit. Hindi na siya napapagamit sa kaaway. Tahimik na kasi pinatahimik ng Panginoon. Amen. Natutuwa ako kasi tahimik na siya. Praise God! Kasi wag po tayong mawawala ng pag-asa kahit gaano kahirap sa palagay natin ang isang tao na pinapanalangin natin, yan po ay makapangyarihan yung mga panalangin natin. At tinutugon ng Panginoon, minsan lamang po talaga na de-delay dahil doon sa spiritual na labanan. O mayroong minsan na humahadlang sa ating mga panalangin. And then last, strength and victory come from God. Ayan. So, ang ating pananagumpay ay kay Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, ang ating pananagumpay ay kay Kristo. Ayan. Kaya, sabi sa Daniel chapter 10 verse 18 to 21, pinapalakas ng Diyos ang hihina. Kaya di ba si Daniel ay 3 beses hinawakan si Daniel upang palakasin sa spiritual warfare may moments ng panghihina. So nanghihina ka na ba, kapatid? O napapagod ka o natatakot ka? Ayan. Yan yung moments natin minsan. Nanghihina tayo. Katulad ni Daniel, nanghina siya. Minsan meron tayong takot at tayo ay minsan ay pagod. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Siya lamang ang nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi tayo lumalabang mag-isa, tandaan po natin yan. Hindi tayo lumalabang mag-isa. Si Daniel, sa verse 13, binanggit si Miguel na tumulong sa laban. Amen. Binanggit si Miguel, yung anghel, na siya yung nakipaglaban habang siya ay nagpapanalangin at nagpapast. Kaya, sabi din doon sa Efeso chapter 6 verse 10, ay magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ang tagumpay natin ay hindi sa sarili nating lakas, kundi sa Panginoon. Ang panalo ay nasa Diyos. Amen. Ang panalo ay nasa Diyos. Kaya the more na ako ay kinakalaban ng kaaway, no, na ginagamit ang ibang tao, the more naman nakikita ko yung laban ay ang Panginoon at nakikita ko kung gaano pinagtatanggol niya ako. At sa halip na ako ay ibagsak, lalong inililift up ako ng Panginoon. Amen. Sino magsasabi na nasa bukid lang ako? At yun yung way ng Panginoon na ako na gamitin ang kaaway sa lugar na yon para madala ako sa lugar na ito. At sa harap nyo ngayon ay nagsasalita sa TV, nagsasalita sa radyo natin, nagsasalita kahit saan, at yun ang tugon ng Diyos sa mga panalangin natin. Kapag tayo'y tahimik lang, na sa palagay natin iyuyurak-yurakan tayo, binayapak-yapakan tayo ng kapwa natin, alalahanin natin na hindi sila ang kalaban natin, kundi ang mga kaaway na kung saan ay nandyan na hindi natin nakikita, na ginagamit lang ng dyablo para tayo'y pabagsakin, para tayo'y manghina, para tayo'y mapagod, at hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Amen. Kaya, ang panalo natin ay sa Diyos. Ang spiritual warfare ay totoo, pero ang ultimate victory ay sa Diyos. Hindi tayo lumalaban para sa tagumpay. Lumalaban tayo mula sa tagumpay ng tinamo ni Kristo. Kaya, sa Daniel chapter 10 at sa Efeso chapter 6 verse 12, natutunan natin ngayon may tunay na spiritual warfare. Ang panalangin ay makapangyarihang sandata. Ang tagumpay ay nasa Panginoon. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag matakot
sa digmaan. Huwag tumigil sa pananalangin, manindigan sa kapangyarihan ng Diyos. At yun po ang salita ng Diyos ngayong umaga at tayo po'y mapagpala ng kanyang mga salita.